Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang next grammar po natin is kawari ni. Kawari ni. Hai. Biru no kawari ni. Hai. Conjugation niya po, verb, adjective, noun na normal form, noun, adjective, drop da, palitan ng na, at noun, da, drop down ng da, palitan po ng no. At i-add po ang kawari ni. Yun po yung panggamit niya po. Ano po? So, ang katumbas po ng kawari ni sa Tagalog is kapalit ng. O kaya naman, kapalit. Hay, ginagamit po siya sa ganitong sentence, ganito pong style. E no kawari ni B. Kumbaga sa Tagalog, B kapalit ng A. Ano po? Palaking po natin yung Tagalog natin. Ay, salamat. Ay, Kuminde. nakadikit na yung mata ko sa... Kuminde. Hay. Salamat po. Hay. Kapalit ng, o kaya naman kapalit. So, A no kawari ni B. B kapalit ng A sa Tagalog. Paano po? Maaari din pong gamitin as sono kawari. Pwede rin pong lagyan ng ni. Pwede pong wag nang lagyan ng ni. Sono kawari. Siguro po familiar po kayo sa salitang itong. Madalas po itong gamitin po ng mga Japanese po eh. Hay. Halimbawa, nakikiusap kayo, ganyan-ganyan. O kaya naman binibigyan kayo ng isang luho. Tapos sasabihin kayo, pero kapalit nun, kapalit niyan. Ano po? Kapalit niyan. Sa Tagalog po. Ano po? So, sa explanation po dito, maaaring hindi na ibigkas ang ni. Dito po. Ano po? Yung explanation niya po yan. So, dito pala tayo sa main na explanation ng grammar na to. Hay. May dalawang gamit ito. Yung unang paggamit is pagrepresenta ng isang tao. For example, for example lang po, medyo na matanda na po yung mama ko. So, pwede ko pong gamitin na, haha no kawari ni watashi ga sign o shimasu. Ibig po sabihin po nun, kapalit ng aking ina, ako na lang po ang magsasign. So, rin-represent ko po yung ina ko kasi kumaga matanda na, hindi na siya makagalaw masyado, mahirap na siyang makagalaw. So, ako yung magre-represent para sa mama ko. Ako yung kapalit ng mama ko. Yun po yung ibig po sabihin po doon. Ginagamit po siyang ganyan po. Ano po? So, yung number 2 naman po na explanation dito sa kawari ni is pagpapalit ng bagay o ng serbisyo. Hay, pag sinabi pong bagay, halimbawa po, ito pong computer ko po, MacBook po, nasira. MacBook no kawari ni, iPad to moraimasu. Pag sinabi pong kapalit ng MacBook ko, hihingi po ako ng iPad. Ay, pwede pong ganyan. Kapalit ng bagay po. Yung servisyo po, halimbawa, nasa ispa po tayo, Tapos, hindi magamit yung nila, yung onsen nila, kung halimbawa may onsen yung spa na yun. Sabihin, pasensya na po kayo, ma'am, hindi po magamit yung yung onsen. Nanode, onsen no kawari ni, ice tabe hodai ken ikaga desu ka? Ibig po sabihin nun, hindi po magamit yung onsen, kaya kapalit noon, gusto niyo po ng ice cream, unli ice cream, ganyan po. Doon po siya ginagamit po yung kawari niyo po. Ano po? Hi, so go po tayo, PK po sa first example sentence po natin. Basahin ko po muna, then ikwento niyo po sa akin. Sabihin niyo po sa akin kung ano po yung pagkakaintindi po natin. Ano po? Hi. 車で来たのでビールの代わりにジュースをください。車で来たのでビールの代わりにジュースをください。
Yung biru no kawari ni juice. Sa Tagalog po, ang katumbas niya po is ng juice kapalit ng beer. Hay, kasi nagbabaliktad po siya pag tinatagalog po. Ano po? Hay, so, Pikay-san, ano po sa palagay niyo po ang sinasabi dito? Dumating na yung sasakyan. Mm-hmm. Kapalit ng beer, juice na lang. Pahingi. Ganun. Kaunti na lang po, Pikay-san. Nagkamali lang po Kaunti kayo ng kaunti. Kasi yung kuruma de kita no de, yung sinabi niyo po is kuruma ga kita no de. Dahil dumating na yung car. Dahil dumating Dumating na yung car. na yung sasakyan, Pag yan po yung phrase na gagamitin nyo, yung Japanese siya po, magiging kuruma ga kita no de na po siya. Dahil dumating ang sasakyan. dahil dumating na ang sasakyan, kapalit ng juice, beer na lang ang ibigay. Ang pahingi ba? Kudasay. Di ba po, sabi niyo po is, dahil dumating na ang sasakyan. Dahil dumating na. Kung dumating na, ang preposition po natin, magiging ga. Kuruma ga kita no de. So, ibig po sabihin, hindi po yun po ang meaning nito. So, ibig po sabihin, kuruma de kita no de. Ibig po sabihin, pumunta ako dito, gamit ang sasakyan. Yun po ang meaning po din. Kuruma de po kasi yung preposition po natin. So, ibig po sabihin, kayo po yung pumunta doon sa lugar na yon gamit ang sasakyan. Hay. Kaya, imbis na beer, juice na lang. pwede pong imbis na, pero, kapalit po kasi po yung mas tumpak po sa kanya. Kaya magiging, imbis na juice, juice na lang kapalit ng beer. Parang ganyan po yung gusto niya pong sabi niyo po. So, kapag ginawa po siyang Tagalog, ganito na po siya. Ayun. Himahina talaga ako sa grammar. Matas yung mahina din naman po ako. Natututo na. Baliktad, pasensya na po. Hindi. At saka ang Tagalog po, kaya pong ibaliktad po ang ang grammar po ng Tagalog. Yun ang maganda sa Tagalog. Hay. Pag sinabi pong kuruma de kita no de, asan siya dito? Dahil sasakyan po ang gamit ko nang pumunta dito. Dahil ang haba nito, ito lang po pero ang haba-haba niya po sa Tagalog. Kuruma de kita no de, ang ibig niya sabihin niya po sa Tagalog. Dahil sasakyan po ang gamit ko nang pumunta rito, biru no kawari ni juice. Juice kapalit ng beer. Kudasai. Kudasai. Pahingi po. Kudasai, po siya, magalang po siya Kaya may po tayo. Pahingi po ako ng juice kapalit ng beer. Beer. Hay. Kaya pag pinagbubuo po yung salita dito, magiging pahingi po ako ng juice kapalit ng beer dahil sasakyan po ang gamit ko nang pumunta rito. Yan po ang magiging sentence niya. Kasi guys, alam naman po natin po dito sa Japan po, di ba po, hindi po pinagbabawal pong mag-drive kapag nakainom ng alak. Alcohol. Ayun, nagets ko na. Kasi ang nasa isip ko, baka yung dami ba? Ano ba ang naging ito? Bakit kapalit ng Ayun, nagets ko na. Hi, so ibig po sabihin, siya yung nag-drive. Yun. Anong gusto niyo sabihin pag sa unang tingin po, Ay, arigato. Ang kala ko kasi dami nung ibibigay na beer. Ay, salamat po. Diyan lang po kayo, may pa po tayo. Okay. Isa pa pong sample po. Basahin ko po. Ba't ko na itago yung yung clue. Lumabas yung air. Ay, ang haba pala ng clue na to. Hay,
では読みます。日曜日に働いた代わりに今日休みを取りました。Yung 日曜日に働いた代わりに, yung sinasabi ko po guys na noun na normal form, ganito po. Huwag niyo po tingnan yung iba. 日曜日に働いた. Isang sentence na po siya po, di ba po? Normal form po siya, di ba? Hay, pag dinagyan po nito, magiging noun na po siya. 日曜日に働いた代わりに. Hay, magiging noun na po siya kapag dinagyan po ng, dinugtungan po ng 代わりに. Ano po? Yung isang sentence, normal na sentence, nagiging noun kapag linagyan po ng 代わりに. So, ito pong 日曜日に働いた代わりに, 今日, sa Tagalog po katumbas niya is, ngayon, kapalit ng pagtrabaho ko noong linggo. Past tense po siya. 日曜日に働いた, meaning po niya sa Tagalog is, nagtrabaho siya noong linggo. Tulad po ng nakasulat dito, trabaho ko noong linggo. Nagtrabaho ako noong linggo yan dapat po. Kaso naging noun po siya, kaya naging pagtrabaho ko noong linggo. Hay, 代わりに is ngayon kapalit ng, ngayon itokyo, ngayon. 代わりに is kapalit ng. Kaya naging ngayon kapalit ng pagtrabaho ko noong linggo. Yun po yung ito. So, PK-san, ano po ang pagkakaintindi nyo? Ito. 日曜日に働いた代わりに今日休みを取りました。取りました。Dahil ang kapalit ng trabaho ko. Dahil nagtrabaho ako ng linggo, kapalit noon, ngayon, nakakuha ako ng day off. Nakakuha po kayo or kinuha niyo po? Kinuha ko yung day off pala. Sorry. Nakapag-day off. Ganyan. Hi. Nakapag-day off. そうです、そうです、そうです。はい。tulad po ng in-explain ko po kanina, 日曜日に働いた代わりに今日. Yun po ay ngayon kapalit ng trabaho ko noong linggo. Yasumi is day off. O ng torimashita. Kumuha ako. So, pag pinagdugtong-dugtong po yung salitang yan, magiging kumuha ako ng day off ngayon dahil ng kumuha ako ng day off. Ba't ako humihinto dito? Hanggang dito. Kumuha ako ng day off ngayon kapalit ng trabaho ko noong linggo. Yung po magiging sentence for 日曜日に働いた代わりに今日休みを取りました。はい。Okay po. Meron pong question? Salamat po. Okay lang po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.